ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod. 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. This is DYDC-FM 104.7, your development campus radio. Broadcasting from the beautiful campus of Visayas State University, Visca, Baybay City, Leyte, Philippines. PSU Radio, DYDC. Dali girl, mag-TikTok na ta. TikTok? Kanang uso karon? Di man ko kaya ba masayaw, oy? Dili ni sayaw-sayaw, uy. TikTok pa, as in technology talk. Din imong mapati ang nakadaiyang impormasyon o kalampuan sa teknolohiya, ilabi na sa agrikultura, climate change o guban pa. Hala, timing kaayo niya ron nasulbad ang mga problema sa katawhan, lali na sa pagpanguma. Busa, aw hagas sabag imong mga higala nga mag-TikTok na ta. Aniya na ang pinakabago nga programa bahin sa nagkadayang teknolohiya. Ihatod kaninyo sa Radyo Pilipinas Sugod uban sa Visayas State University, Baybay City. TikTok. Magpanalipod sa kinaiyahan, mga kalihukang kapanginabuhian, malungtaron nga mga gawi alang sa ekonomikanhong kalampusan. TikTok. Kini og uban pa idalit sa mga eksperto sa nagkalain-laing natad. Uban kanamo matagal alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon, dinhi sa TikTok. Curious ka ba sa tanang butang? Gusto mo ba na mabunay? Imong kahibalo sa klase-klaseng kinaiyahan o panginabuhihan man, siyensya o teknolohiya. Dili ka na mapasagdan sa pagkabot sa kalampusan. Kauban na to ang Radio Pilipinas o BSO DYDC. Maminaw na ta sa TikTok, TikTok, TikTok. At ta mahinang danong programang TikTok, TikTok na ta. Maminaw na ta TikTok, sa TikTok, sa TikTok. At ta para sa kalambuan TikTok, TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. TikTok. Yes, mayong hapon Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong hapon sa tanan nato nga mga kaigsunan. Noon nga maabot nini nga tong Sibya maparadyo man via 104.7 FM ug sa tanan nga mga nagsubaybay sa atong Facebook and YouTube Live. Adlaw karon ang Miyerkules sa mga higala, Nobyembre 26 tuig 2025. And welcome sa lain na usab nga edisyon nining ato nga programa nga magpadangat diha kaninyo o mga mahinungdanon nga impormasyon, ilabi na ang adunay kalabutan sa teknolohiya, ang programang TikTok. Hatod kaninyo sa niusang puwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod o gingon man sa DYDC-FM diha sa Visayas State University. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa tong kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales, kini ang inyong alagad sa kahanginan Aljon Malot. Uy, kamusta? Kamusta mga higala? No, ang inyong
mayong adlaw nga Miyerkules. Hinaot ang tanan anaa sa maayo nga kahimtang no human sa nasinati nato nga epekto sa naglabay nga mga bagyo, pinaka-recent ang tropical depression Verbena, no hinaot nga ang tanan anaa sa maayo nga kahimtang. And maguban-uban kita mga higala aron sa lain na usab no nga mga mahinungdanong impormasyon nga atong ipaambit para sa karon nga hapon. And of course, ato nga kauban gikan diha sa DYDC FM live gikan sa Dakbayan sa Baybay. Maayong hapon kanimo Micaela Gongora. Mikay, maayong hapon. Yes, Idol, madyong hapon sa atong partner station na Radio Pilipinas Sugod sa atong by the way, feedback no? Yes, oo, adunay feedback ni Kay. Oo. So, Yes, Mikay, no? Adunay feedback sa Padala lang mga higala, no? There. Okay, so, sa makausa pa, madyong hapon sa itong mga katektok, sa itong mga suking tigbaminaw diha sa probinsya Southern Leyte. Sa Pirmig yun, no? Nagsubaybay, nining atong tulumanon, matagalas 3, kutubalas 3:50. Ingon man sa atong mga higala sa kanginan, sa atong mga katektok, diha sa probinsya sa Leyte. O sa bisan asang dapit, sa mga nagpaminaw nato via 104.7 or sa atong or via Facebook Live ta mga higala sa VSU DYDC 104.7 o sa Radio Pilipinas Sugod. Sa makausap mga higala, maayong hapon and mag-uban-uban na usab kita. Lain na usab nga mahinungdanong impormasyon na kalabot sa teknolohiya, no? Ang atong hisgutan karong kapunon, diin atong makauban aljon usab ang buhatan sa Department of Animal Science dinhi ning atong matahom nga tungaan Visayas State University. Siguro before nato sibya no ang atong topic ato sang ilailahon ng atong guest. By the way, sa ngalan sa mong station manager, Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, o sa kinatibuk ang puwersa sa DYD sa FM, kini si Micaela Gongora live dinhi sa Vizca, Baybay City, Leyte. Okay, so mga higala, so ikayon pagkaganiha atong makauban no, ang Department of Animal Science aron pagahisgutan ang kabahin niining biosecurity measures in backyard farming. Okay. So atong ilailahon ug atong i-welcome ang atong bisita karong kapunon, usa ka part-time instructor sa naasoy nga buhatan, Mr. Isagani Gaviola. Mayong hapon kanimo, sir. Mayong hapon, Ma'am Micaela and Sir Aljun Malot from RP Sugod. Okay, so sir, thank you so much no sa imo oras nga nakauban ka namo karon, and of course sa atong DAS nga very supportive dining atong tulumanon ang TikTok. Okay, so siguro sir, before nato himay-himayon ning atong topic karon kining kabahin sa biosecurity measures no sa backyard farming, ato sang i-define no or ato sang ipasabot sa itong mga suking tigpaminaw unsa man dining gitawag og biosecurity. Oo, kay aron na at least adunay magka-ideya no ang ato mga suking tigpaminaw before ta mo delve deeper sa atong topic. So, okay. Mayong hapon sa atong suging tigpaminaw sa DYDC FM and also sa atong RP Sugod. So, mayong hapon ninyo. So, unsa man ni ang biosecurity? So, ang ato biosecurity nga gitawag is kani siya ang mga series or mga tagsaon nga aktibidades para masipti ang atong mga animal or atong mga gitawag nga farm animal, atong mga manok, atong mga baboy, goat and ato kanding and karnero. So para di sila masudlan o sakit o any other nga injury sa ilang pagpuyo sa atong pen. So, ang biosecurity, natay duha ka klase nga biosecurity. So, we have natay bio-exclusion. So, gitawag siya nga bio-exclusion. So, unsaon man nga mga aktibidades or mga pangbuhaton para dili kasulod ang mikrobyo nga makadala og sakit sa atong mga hayop. And napud tay gitawag nga bio-containment. So, ang bio-containment, unsaon man ang mga pambuhaton para if ever or dili unta may tabo nga nay masakit sulod sa atong
farm. So unsa man para diri siya makalat ang kanang nga sakit or matambalan ba or para ma-prevent ana nga sakit. Okay. So, basically dahil sir, kini atong biosecurity para ma-ensure ang nga safety no ang atong mga kahayupan o atong kahayupan. farm animals. Itong iskutan ni sir kaganiha kay mo lagi importante mapud na no nga luwas gid sila sa mga mikrobyo, mga sakit kay para atong masiguro no nga ang ilang health and masiguro nato ang atong gi-expect nga kuan kining gi-expect nato nga makita anang atong gipamuhi. Okay, so sir ganahan imong gi-define nga activities daay ni no para masiguro nato ang ilang kaluwasan, and then there are two murag classification mo tong bio-inclusions and bio-containment. Pwede ba na to i-discuss further sir kung unsa ni mga aktibidades, unsa ning gitawag natong bio-inclusions para ma-prevent ang sa pagsulod sa mga mikrobyo, and then katong bio-containment pod unsa ang mga specific na tong buhaton nga pwede i-apply sa itong mga mag-uuma o pwede na nilang i-replicate no sa ilang tagsa-tagsa ka mga umahan no para mahimong secure ang ilahang farm. Okay. So ang atong mga series nga aktibidades, so magkuha na siya kanang combination or duha na sila sa bio-inclusion, exclusion and bio-containment. So ang una is ang paglihok or ang kontrol nato paglihok sa tawo, sa hayop o atong mga gamit sulod sa farm. So natay gitawag nga ato limitahan ang pagsulod sa mga kanang dili taga didto. For example, may naamoy backyard farm sa baboy ba or sa manok. So ang dili taga sulod sa inyo balay is dili pwede ka sulod. So natay gitawag nga authorized personnel. So di sila kasulod sa inyong household para if ever kung malaman tayo wa mata kaibaw kung asa sila gikan, so basig na sila dala nga sakit. So mga nang ato ilimit ang pagsulod sa dili dili membro sa ato household. Kay mostly kaning mga backyard farmer is ang ilang pagbuhi sa mga hayop is kanang gamiton la sa pamilya or ibaligyan nila ginagmay. So ang mukuanan, ang mutrabaho is within the family gula or ang membro sa pamilya. So another so natay gitawag nga foot bath. So kanang foot bath mo na siya og naa sa may mga entrance sa ato mga farmhouse or kanang ato mga tangkal or kana mo siya og tay gamay nga box nga pwede tamakan before mosulod. Murag during sa pandemic? Murag ingana. So ang kuanan na liquid ana nga solution. So gitawag nato nga disinfectant. So mostly is mga bleach na siya. So before ko ni tudlo murag nakasulod pa man ko sa mga farms. So naami gitawag nga foot bath. So ang gamit ato nga times akong nasa pa ko sa industry is chlorine. So chlorine, pwede repod siya chlorine if mamahalan mo sa mga bleach. So natay gitawag nga foot bath. So kana before nato musulod sa vicinity or ang palibot sa farm, butangan natong foot bath. So kanang foot bath dili ingon siya nga malubog ang tibuok tiil. Pwede siya ang mga inch ang deep para lang or sa lang kapulga o kanang inch. So para lang malubog ang ato boots or sleepers. So ana. So bahin pod sa boots and sleepers o atong mga butas. So natay gitawag nga farm only. So atong gamito ang atong mga chinilas o butas para lang jud sulod sa farm. So di nato siya gamiton sa gawas. Kay basig sa gawas adto mo makakuha og mga daotan nga mikrobyo nga pwede niyo madala didto sa sulod sa farm. Then kung naay mga panghitabo nga so kay kinag farming man gid ta, so magplano gid ta nga mo palit sa lain nga sa like farm. So ang atong buhaton, for example nakapalit na mo, dili ninyo largo isagol sa inyong naa
or gitawag nga existing nga animal nga naa sulod sa inyong farm. So natay gitawag nga quarantine. So ato na siya gitawag nga quarantine. So ibura i-isolate na nato siya, ilahi nato siya sa kadaghanan nga naa sa inyong farm. May gitawag nga 14 to 30 days ang iyang duration. So di lang ko mora na siya ang range para makuan siya. So quarantine di siya o if ever na siya dala nga sakit, dili matakdan tong mga naasa ang mga hayop nga nasa sulod daan. So kung wala siya mga gipakita nga symptoms, mga sign, so after 14 to 30 days pwede na siya isagol. So mupalit man gid ta anig mga bago nga hayop para ma-improve ang atong production. So makakuha tag mga ingon nga nindot nga mga breed sa hayop. So ana. Then also kung mupalit mo, i-avoid na to ang mga farm nga dili na to verified nga nindot ang ilang mga stock animals. So ato sa kanang murag investigate o saman ato ikilatison if nindot ba ang ilang mga giproduce nga hayop, wala ba sila gitawag nga history nga nakasulod nga to nga sakit ana. So ato kilatison. So ang ikadua, so mara ni ang atong mga basic. So ang basic ni nga pangbuhaton. So namang gud ang atong mga farmers, mga backyard farmers, buhaton na nila ning mga basic biosecurity pero dili sila aware. So but mao na mo lang pangbuhaton. So like aning ato i-maintain ang atong sanitation and hygiene. So ang pinaka basic ana bisag ginagmay rin ni sila nga pangbuhaton, dako ni sila tabang sa atong operasyon sa atong mga hayop. So ang una is atong hugasan ang atong kamot. So before ta mosulod sa farm, so hugasan og kamot og kauman nato pagbuhat og mga aktibidades sulod sa farm, ato pud hugasan og kamot para dita madaot og dita makatakod og lain. So again, hugasan og kamot, then atong kanunayon hinluan ang atong mga cage or ang mga tangkal, ang mga equipment kay kung asa ning hugaw adto ni mag-serve nga breeding site sa atong mga mikrobyo. So mao na dila ang ilang mga perfect or kanang ganahan nga lugar para mga daghan. So daghan og langaw or mga daghan og lain-lain nga makadaot ng microorganism. So again, ato gihapon i-disinfect ang atong mga gamit ana. So for example, namoy gamit nga, so ang iyong backyard farming is magpaanak mo og baboy. So ang inyong mga tools or equipment nga nga gamiton, so ato sa i-disinfect before nato iadto or gamiton sa hayop. Then after that, after pod ana magamiton, ato pod gihapon hugasan og disinfect. Then ang ikatulo, so ato i-ensure or ato is ensure ang hinlo nga pagkaon og tubig. So moingat ang hinlo nga pagkaon, so naatay gitawag nga site or house nga para lang gyud sa feeds nato. So kani nga house or area is secure, dili makasulod og mga itawag nga rodents or ang atong mga ilaga. So maybe kani nga ilaga na sila dala nga mga sakit, then maato sa feeds, then kana nga feeds is iyo gipakaon sa inyong baboy or inyong manok. So matong makatakod na. So dapat mo siya og secure nga dili makasulod og mga ilaga, mga langgam, pwede sad na tinatong pasudlan. Then ang atong tubig. So ang tubig nato dapat gikan sa hinlo nga source. So na diha. So mora siya ang mga basic nga kuan. Then ang atong itawag nga housing, ang atong surrounding, ato siya i-fence. So i-fence nato siya para dili makasulod og mga gitawag nga stray animals or katong atong mga iro. Itong atong mga langgam, ilaga kana mo na siya mga stray animals nga kani sila pwede sila magdala og sakit sulod. Then especially kaning mga tawag na to nga ero. So for example again,
magpaanak ta og baboy. So then during panganak maggawas magud sila og tawag nga dugo during panganak. So humot kay ni sa mga iro. So maka-attract ni siya. So base kung dili walay mga fence, dili secure ang ato housing, so atakihon niya ang atong mga bag-o nga panganak nga baboy, ang atong mga baktin. So mana tagaan na to proper nga fencing ang atong housing o ato balay. So ang ikalima, so kanina siya ang itawag nga housing and environmental management. So maghatag ta og itawag nga proper space. So dili maghatag ta og nindot nga space nga dili siya maka-overcrowd sa tagsa-tagsa. Then maggamit ta og mga material nga dili maka-injury sa atong mga hayop. So kung maggamit ta og lansang, talongon pud nato og pugpukan lansang nga walay mo gawas nga pwede makasamad sa atong mga hayop. Then og kani pud nga mga materials is available locally. So locally available kay if ever nga maguba siya dayon or magabok na, dali siya maalisdan kay available lang locally. So mapalitra sa mga diha sa proper or mga dool nga hardwares. So ang ikaunom, so ang pinaka kuno mo gani buhaton na gid ni siya is ang vaccination. So ato bakunahan ang ato mga hayop. So ang kanang pagbakuna, so I think mag-differ na siya ang ginatawag nga vaccination program, mag-differ na siya o maglaylahi na siya programa, magdepende sa town kay ang magbuhat anang nga guidelines is ang town vet. So mana maglaylahi na siya. So magdepende na sa unsay mga natabo or nahitabo na nga mga sakit sa specific nga town. So dapat atong bakunahan kay kaning bakuna mao na siya maghatag o depensa sa mga daotan nga mikrobyo. Then deworming, so ang purga. Pagpurga. So ang mostly ang pagpurga nila is every 3 to 6 months ang pagpurga sa hayop or pigs. So ana, ang goats ang cattle mag-differ gyapon. So ang ikapito, ang usa nga kuan as ang usa pag-dispose if ever natay mga dead animals or nga mga patay nga animal. So namangay mamatay dili ta may tabo. Asa man nato pag-dispose. So ang proper nga pag-dispose ani, so dapat ang paglubong ani nga hayop is layo kaayo sa inyong existing nga farm. So ang paglubong ani is ang kalawmon mga 2 metros ana para di siya makubkub dayon sa mga iro or any other nga mga gitawng scavenger nga mukaon og patay ana nga hayop. So dapat mga 2 ka metros. Then ang ato pod kuan is ang proper nga disposal kay hayop man gid ni, so nani sila gitawag nga mga waste disposal o ilang mga tai. So sa amin nato pag dispose, so ato nato sa layo gihapon sa atong existing nga farm. So ang uban ilan ni nga compost, so nay uban nga gamiton niya as a fertilizer ana. Then ang ikawalo, dili gud siya gitawag, ako ngayon hindi siya tawag nga common gud sa ato mga backyard farmers is to keep some records, so mag-record keeping. So burag part gyapon siya sa biosecurity para matrack nato unsa ang ato nahatag nila nga medisina nga bakuna or kanos ana pud sila paluapan ana nga medisina ug bakuna. Then nagyapon sa record keeping kung kanos niabot ang mga bago nga hayop. So ang mga date, ang oras ug asa gikan ani nga mga record. Then gyapon dito sa record ang mga mortalities unsay mga inungdan ana nga mortalities. So ana siya. So mao na sila ang mga gitawag nato nga mga basic nga biosecurity measures nga ato para sa mga backyard farmers. So ang uban ani is ginabuhat na sa ato mga farmers, so di lang sila aware nga biosecurity dito. So
again, ang biosecurity is ang mga series ti sila nga aktibidades nga pangbuhaton para ma-safety or ma-secure ang atong animal kontra sa mga daotan nga sakit. Especially karon nga napay mga sakit nga naa sa atong mga town or atong mga area. So maora to ang ako na andam or nga mga basic biosecurity measures. Okay, so taas pa tag-oras sir, no? So doon yung mga pangutana nga erase both station, there sa DYDC or sa Radio Pilipinas. So mga higala, if you have questions, ipadala lamang no sa atong, or i-comment na sa atong comment section sa atong Facebook Live aron matubag sa atong bisita karong kaponon. So Aljun, no, kung atong tukion or susihon ang katong mga gihisgutan kaganihan ni Sir Gaviola. So mga aktibidades siya nga atong ginabuhat sa time sa katong pandemic, di ba? Yes. Para ma-contain ang pag-spread sa katong COVID, no? So same goes dai po diri sa atong mga kahayupan para ma-contain ang pag-spread or ma-prevent ang pag-spread sa mga diseases o unsa pa na diha mikrobyo. So kinahanglan gyud nga katong gisgutan nga dapat dunay quarantine, foot bath, o control ang movement no sa mga tao, and then dapat ang mga gamit exclusively used lang gyud diha sa ana nga certain nga umahano. So mo day no nga ang atong kinipitang mga park sa kini mga kahayupan, if mag-visit ta, di ba, dapat naka-alcohol ta daan before ta musod, and then napot sila foot bath. So kani di ay kay mga biosecurity measures di ay ni siya, no, para masiguro nga luwas ang ilang mga kahayupan. Kaya abi natuog ka ng kartihan lang or di ba, pero kani di ni siya rational behind no, ano nga nag-implement sila og ingon ana nga mga kuan kining na ay protocol. No, so ubay-ubay po to Aljo, no, katong sanitation, regular nga cleaning sa cages. So dapat gyud ta nga labi na siguro Aljo, no, labi na kay kung for consumption man gud gihapon ni, so dapat limpyo gud ang mga hayop, no. Kay basin og ka nang dito bulingon na dito pa lang sa kuan, dito pa lang sa farm, wala jud na atiman og tarong, no. So dili lang pod maka kunog sakit nga to sa laing hayop, kung nilibisan siguro gihapon sa kuno consumer or ano na ba ni relationship kaha, no. Kung hugaw ang atong kuan, sir, for example, kung hugaw na ang to diha ang kining atong farm diha sa tong gipuy-an sa tong mga kahayupan, would it also affect sa kining ang meat, for example, ato that i-consume na sa tao, would it also affect the consumer? Na ba ni siya relationship or unsa ba kaha? Na siya somehow relationship kay magdepende siya sa quality sa meat after ihawon. So makita ang quality sa meat kung ang farm is na gibuhi ang usa ka hayop ang hugaw. So makita sa meat na yung mga tawag na sila nga sisba or ginagmay nga puti. So ano siya gitawag na siya nga the itlog, murang mga itlog, ditong itlog ang mga to mga parasitic worms. So kung hugaw gyud. Mong importante gid mga higala no nga nakakuraw katong mga measures nga nisgutan kaganihan ni sir, no. Though sige kaingon pa pud sa ni Sir Gaviola nga na-practice na to or na-apply na to sa toong uban nga mga farmer, pero mas maayo gyud nga murag kana bitong nagyutay standard nga atong i-follow, no, nga masiguro ginato nga safe and secure ang atong mga kahayupan, dili lang safe and secure against kining mga what ana, no, kun dili sa kuan gyud kining from microbes and other diseases, no, mo gyud siya importante o mga sakit-sakit. Okay, so ako ibalik sa Radio Pilipinas sugod alang sa dugang mga pangutana. Yes, thank you Ikay, and sa makausa pa mayong hapon Sir Isagani, and good thing Ikay no nga we are discussing kining biosecurity measures particular sa backyard farming kay hinoon in place na, no, kung ato nga pagatandi ang kining backyard farming o katong large scale na gyud nga mga farming, mas in place, no, ang ilang biosecurity measures considering large scale man lagi ang ilang kining production. But with backyard farming kasagi kaingon pa kaganina, no, usahay mamuhi ta para ra sa atong kaugalingon nga consumption, although unknowingly aduna nay mga buhat nato, no, nga mga aktibidad nga quote unquote biosecurity measures na kana, but wala kita nasayod, no, nga consider day kana under nining biosecurity measures. And
kaganina gi-mention usab ni Sir Isagani no nga para mapugnan no number one gyud ang kining nagkadaya nga mga sakit dinhi sa probinsya sa Southern Leyte ikay no Sir Isagani common ang kining sakit nga African swine fever no ASF para sa ato nga mga baboy. In fact this year no nagdeklara og pork holiday pagbalik ang ato nga lungsod sa Silago gumikan kay adunay pipila ka mga barangay nga nagpositibo no nining African swine fever. And part usab sa ilang biosecurity measure gipatuman ang pork holiday no adunay mga kining border control no aron masiguro ang pagsulod pagawas niining mga kahayupan aron dili usab matakdan and ingon pa dili pa mo kalat no ang kining mga sakit. But my question Sir Isagani, you've mentioned kaganina sir nga prior nimo nga nag part-time instructor field no ang imo nga trabaho. Sir, unsa may common nato observation sa ato nga mga backyard farmers sir nga instead nga makaprotekta unta sa ilang nga tagsa-tagsa ka mga farms, unfortunately and wala usab sila nasayod nga kumbaga inviting day kini nga mga kalihukan sa nagkadaiya nga mga sakit, kumbaga mga practices nila sir ba nga kining dili maayo unta murag kumbaga na repetition murag ilan ang nanaandan nga kini nga practices but unfortunately o dili kini maayo kay inviting usab sa nagkadaiya nga mga sakit Sir Isagani. So, since na hisgutan man gyud ang African swine fever, so ang pinaka-una nga protocol ato nga nahitabo is kaning atong kasagaran gyud nga buhaton sa atong mga backyard kanang pakaonon og pasaw. Yes. Kanang usay tawag ana kanang Kining lawog. Gikan sa mga food waste? Food waste, oo. So, tawag sa Bisaya kay wari-wari. Okay. So, kanang mga food waste gikan sa mga kitahay mga restaurant or mga karinderya. So, basig mauto daw kuno ang koso mo tong gi-limit or dili gyud pwede nga pakauna nga ato mga baboy. Okay. Then, ang ako pod nakita is kanang free throw o kanang naay sa nga nang free ra ba nga makasulod-sulod sa mga kuan tangkal sa baboy ang ubang tao wala sila gitawag nga security kanang dili pwede mo sulod kay ani nay baboy ana dili pwede mo sulod ang lain nga tao nga dili kauban sa household. So mana ang atong ako ikaduha nga nakita. Then ang ato sa kuan so mao to kung makapalit tagbag o nga example baboy, so ato dayon isagol dayon sa atong naa nga baboy. So existing din na siya kanang applicable gid kay basig kato nga baboy nakakuha or naidala nga sakit. So dili man ta ingon nga wala gid, so mas better gid nga safety lang, so ato security lang There, so oo. Mao dyan ay common ikay no kining mga salin-salin nga mga pagkaon murag na-remember pa na ho ato nga time nga aduna pud mi baboyan noon nya murag sagulan og kanang tahop no og kanang murag kumbaga ang concept pud ngayon ana kay para makatipid kumbaga no mao ang gihunahuna sa ato nga mga backyard farmer. But again ato nga klarohon mga kaigsunan nga ang gikaon nining ato nga mga alaga no nya kanon gihapon nato, imagine no kita nagkaon og ang baboy nagkaon niini kanon nato ang baboy doon undergo kana og mga proseso. But malagi kana para lamang masiguro usab ang safety and security nato no nga mo consume nining nga mga meat nining ato nga mga alaga, dapat nato nga siguraduon usab nga limpyo no ang pagkaon nga ato nga gihatag nining ato nga mga hayop. And of course katong gi-mention ni Sir Isagani nga dili isagol dayon no ang existing nato nga mga alaga sa bag-o nato nga acquire nga alaga. Sama lamang kana sa prutas no nga kung imong isagol ang lata na og wala pa matakdan pagkalata no ang usa. So make sure mga higala nga kining masiguro nato no nga luwas, safe usa nato i-integrate no or kumbaga tapuon ang kining ato nga mga hayop no. And Sir Isagani, last na kong question before nako balik diha ni Micaela. Sir, sa ato ba nga mga diha sa ato nga animal Department of Animal Science sir, although sa ay mo panggikaingon kaganina mga simple lamang kini nga mga biosecurity measures no, but do we have programs po nga we are kining partnering with the local government units for the dissemination nining mga impormasyon kabahin nining atong biosecurity measures, ilabi na no kay again balikan ako ang ASF
daghan nga mga lugar no ang affected niini. Aduna ba kitay mga programa extension services nga we extend ngadto sa ato nga mga farmers pinaagi sa LGU, Sir Isagani? So, sa ako pagkaibaw, sir, di ko sure if naanagid ang Department of Science kay wala pa man ko kanang extension gyud. Okay. So, naman siya project karon nga mo tackle sa mga LGUs, mo tap sila mga LGUs about sa atong mga farmers. So, maybe i-add na niya sa Okay. atong mga project leaders ang biosecurity. Kay kaning production, appeal pud na siya ang biosecurity. Yes. Para nindot ang productivity sa usa ka operasyon, so kailangan nato ma-adapt ang biosecurity. Kay once makasulod ng sakit, so another cost po na siya sa operation. Correct. So naatay mga projects as its extension nga gibinatan sa amo Department of Animal Science. Share ko nga appeal ang mga biosecurity measures ana para nindot ang productivity Yes. sa atong mga backyard farmers. Kay sa ato pang gikaingon, mga simple lamang kini nga mga butang but usahay no makalimot ang ato nga mga farmers. So kumbaga constant reminder lamang gyud ang gikinahanglan. And balikan lamang nako kay na-remember nako ang gi-mention kaganina ni Sir Isagani Mikay ang kining pag monitor nato paglista-lista no in terms of vaccination no nining ato nga mga alagang hayop kay sama sa tawo Mikay no gikinahanglan gihapon ang bakuna to protect no sa nagkadaiya nga mga sakit. And kumbaga sa ato nga mga namuhi niini kung fur parent po no sa mga alaga nga mga hayop, di ba? Aduna po'y vaccination, adunay vitamina. Hopefully ato usab ka na nga ma-practice no diha sa ato nga tagsa-tagsa ka mga backyard farm. Balik kanimo, Mikay. Okay, so daghang salamat Aljan, and of course ating bisita karon Sir Gaviola. Okay, so kaganiya sir natong nahisgutan ng mga basic nga biosecurity measures para atong ma-prevent ang mga mikrobyo and other diseases. Pwede pa po na ito malakbitan magamay, sir, no? If, for example, or in an instance wherein nakasulod na ang sakit, oo, example lang simba ko, no? Unsa may angay buhaton sa farmer? Oo, unsa may iyang angay nga buhaton para dili matakdan ang other farm animals or dili mo kalat sa tibuok umahan? So, parte ana nga para, for example, yung mahitabo, no, simba ko nga makita na mo nga mga sintomas or mga sign. So, una na is kanang dili mo kaon. So, kanang di na siya active ba nga animal. So, una buhaton na to is ato kuhaon ang hayop, ato ibuwag sa kinadaghanan nga grupo or sa atong existing nga kuan, ato ibuwag, gitawag na siya nga isolation. So, ato isolate ang atong kanang suspected nato nga hayop. So, gitawag siya nga suspected kay wala pa siya na-confirm kung usa iya sakit. So, suspected pa lang siya. So, after anay isolate, so magtawag tag mga expert. So, mutapta o technician ba or veterinarian nga kaila. Kay kani sila is mas knowledgeable or unsa ba gyud kanang specific nga sakit or unsa pud ang buhaton nga series nga mga test nga ilang buhaton para ma-confirm if unsa ba gyud nga sakit. So ang pagbuhat nga ato i-isolate so para di sila matakdan. And also kung kanimang gud mga hayop is makita sila og naigaluyan na. So na tendency nga ila bulihon ang kanang hayop. So para po dili ko kayo mapalabian ang iyang pagluya, so ato siya ibuwag. Then kung mabuwag na to, matagaan na to siya og kanang full attention. So, kung maglisod og kaon, so atong i-guide, ato pakaonon. So, mura gitawag siya nga, ato i-feed na tong paimnon. So, so sa yung mga kailangan. So, makita sila og mga samad or injury. So, dali na to matambalan. O, dali na to maobserbahan if ang ato bang pangbuhat is na by improvement or mo paspas pa siya balik or unsa man. So, when I isolate, then mo tapta og mga expert like technician and veterinarian or mga town vets na to. Oo, no? So, mo rin na angay na itong buhaton mga higala atong ilahi. Kung makanotice ta nga, uy, murag active man ni nga. For example, baboy na mangyud atong naisgutan, no? So, ato na lang po ni padayon nga example. Active man niya, karon nagluya man, di man ganan mo kaon. And then, kay, para po magam na to, no, maatiman, kay,
usahay lagi kanon man bugnoon pud sa lain nga kaubanan ni just samot kaluya. So atong i-isolate and then naman dyan ay technician no kasagaran ang sa amo ang nag-supply sa feed sir maupod na po na sila'y technician nga whenever na ay concern ang farmer mo ra pud to itap or contact nila no para mo adto dayon sa kanang sa uma. Okay, so mo din ang mga higala sa ang usual manggod no nga buhaton po though kini nga practice dili good ni siguro gina-practice pod sa uban pero there are places nga kung makakita sila makanotice sila nga nagluya ang ilang hayop ang ilang buhaton is ihawon og net ikuan ba ipautang di ba para kay base niya kunog mamatay makuan wa sila ibadaw-daw malugi maalkansi so kana di siya nga practice kay I don't think na sakto na siya no kay dapat i-isolate na to kay basin si bakog natoy dala nga sakit unya atong giihaw then atong gipautang sa tuwa kasilinganan then ato na noon to di ba si mako lamang noon to magdakatawa si Aljon ato noon to mo mo kalat sa other places. So, dili to siya pwede Dili nga pwede. ihawon kay natay mga sakit nga dili makadaot